Let's remember, we're in the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. bless us, O Lord, Lord, and the Savior, which we are about to receive, and I about to Christ our Lord. Amen. Our Father, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. give us Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. in the name of the Father, Father, and and of the Son, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ano ka ba naman, Diana? Nagdadasal, tinidor ang hawak mo. Ang demonyo may hawak na tungkol. Sorry po. Baka po kasi yung dinadasalan niya. Ang yabang. Nag-uumpugin ko kayong dalawa. Sige, kain. Paano tayo pagpapalain ng Diyos kung hindi nyo siseryosohin ang pagdarasal? Huwag kayong tumulad sa mga kaklase nyo. Kabataan ngayon, nakalimutan na ang Diyos. Baka sila. Hindi ako kasama dyan. Sigurado ka pa sa pag-graduate mo this year. Oo naman po, Dad. Wala naman po akong sabit eh. Kaya lang, Dad, kailangan ko na po talaga ng bagong computer eh. Kaya na rin po ako mahigamit kala Francis. Eh, yung luma ko naman pong computer, nasira na talaga nung virus yung hard drive tsaka yung motherboard. Kaya, hindi na maayos. May malapit na po mag-exams. Pagdasal mo na magkapera daddy mo. Baka kasi nakakalimutan mo na ang panata mo eh. Naku, hindi po. Linggo-linggo pa rin po ako naglilinis ng mga santo sa school. Daddy, baon ko po. Hindi ka ba binigyan ng mami mo? Sa inyo daw po ako bingi. Nari. Dagdag po. Dagdag pa. Ikaw talaga. Ah, Thank you po. pagpalain ka. Para po, Dad. Computer ka po, ha? So paano yun? Wala na yung motorsiklo. Dad naman, binabola na naman po ako eh. Imposible naman yung motorsiklo. Sa computer lang naman po yung kailangan ko eh. Dali, ito po yung specifications. Doon na rin po kayo sa dati bumili. Kaya mo, sige, pa-prioritize natin. Sige. Sige po, Dad. Ah, sige. Palain ka. Ingat kayo, ha? Opo. Ingat kayo! Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Magandang morning, mga magigiting na countryman ng San Felipe. Simula na naman ang isang linggo and thanks God, we are all still alive and kicking. Buhay pa tayong lahat. Patunayan nga natin na buhay pa tayong lahat. Palakpakan. Para namang walang kabuhay-buhay ang palakpakan nyo, ulitin nga natin. Ayan, ayan. You are all very fine, thank you. And because of your claps, I can feel that the mamamayan of San Felipe still love me. Correct? Yes. And even if the opposition is making batikos and making all sorts of alleged allegations against me, I am still here. Alam naman nating lahat na walang katotohanan ang mga alegasyon ng oposisyon na ako daw ay nangungurakot. Wala sa itsura ko, diba? Wala naman akong ibang inisip kung hindi umunlad ang kabuhayan ng mga poor, ng mga impoverished,
ng mga malnourished, ng mga yagit, ng mga patay gutom, ng mga hampas lupa, and most especially, the squatters. The informal settlers. At sinasabi din ng oposisyon na ako daw ay magnanakaw. Paano pa naman ako magnanakaw? Napakayaman na namin. Alam niyong lahat na ang pamilya Villa ay ubod ng yaman. At talaga namang kami po ay biniyayaan ng Panginoon. Diba wala na kaming ginawa, kundi ang tumulong sa mga maralitang dukha. Amen. Palakpakan! Patricia, yung palda kong mahaba, naplansya mo na ba? Opo. Baka mamaya gugusot-gusot na naman yun, ha? Ikaw yung huli mong pinlansya. Pagkasimbak ko, gusot-gusot ang likuran. Nakakahiya sa mga tao. Atiklo pong maigi. O, tugo, anak ko. O, tugo. Ha? Opo. Ano ba yan? Linisin mong mabuti, ang dumi-dumi pa o ang dami-daming alikabok. Ano ka ba naman? May alikabok pa, ang dumi-dumi. Mami naman ang arte. Sira na naman po to, at saka luma na. Anak, ang bahay, refleksyon yan ng kalinisan ng kalooban. Kapag madumi ang bahay, marumi ang kalooban. Kaya linisin mong mabuti ang bahay at nang luminis ang kalooban. Dali na. Tamad-tamad mo. Mabuti ng tamad, hindi naman pagod. Ay, picture. Ay, si Mami, yun, sure. Okay, class. I'll be back in 5 minutes. By then, you should be through with your exam. Okay? Yes, sir. Ano sagot sa bonus question? A ba o D? F. Wala namang F ah. Hindi kaya problema yun. Jose, pabubuksan pala ulit yung pabrika ng fishball ni Perez? Oo daw. Totoo? Kadiri naman yun. Hindi nga makapasa-pasa sa inspection yun eh. Na-TV pa. Di ba nakakita ng buntot ng daga dun sa fishball? Inokiya na daw ni Mayor eh. Shucks naman yun. Saan? Kalahating pilit nga. Sure, bebe. Dalawa na lang to, kunin mo na. Ay, wala akong pera dito. Pautang na lang muna. Galing. Pare, yan na yung kupal. Di ako pinakopya ng exam niyan. Kupal nga talaga. It has a one-to-one reference to what it signifies. It points to something in some context other than its. Gago to ah! Uy, pare, sorry ah! Tama na. Gago eh! Hayaan mo na yun. Kasi naman ikaw eh. Eh bakit? Porque hindi ko pinakopya ng exam? Tara na!
Magkano na ba tayo? Lagpas 700 na po to. Ha? Opo. Mm-mm. Ano na? 700 pa rin po. Anak, uwi na, uwi na. Sir, afternoon po, sir. Uy, Mr. Quaresma. Kamusta? Eto, ganun pa rin. Napaling asenso. Kain. Sir, gusto pa ako eh. Pero, sir, Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? sir, yung permit na po. Mr. Quaresma, napag-usapan na natin to, di ba? Hindi ko pwedeng i-renew yung permit niyo. Hindi ba nga, matitindi yung mga violations yung mainit si Mayora. Pag nalaman nila sa taas to, patay tayo dyan. Ano to? Hindi ako tumatanggap ng suhol. Ayan o. Tingnan ko nga yung sopas. Parang butas. Ito? Oo, palitan mo. Sige po. Ayan. Ito, maganda to. Bless me, Father, for I have sinned. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Very good naman. Sige. Kumain. Gulay na naman. Eduardo, ilang beses ko bang sinabi na huwag aangalan ng pagkain? Mabubusong ka niyan. Iyaya nang may kapal yan.
Magpasalamat nga tayo at meron tayong kinakain pa. Meron pa tayong ulam sa mesa. Yung iba nga dyan, asin na lang ang ginagawang ulam sa kanin. Mommy, yung pang field trip ko po, bukas na yun, 500. Sige. Bukas ha. Daddy, ang hirap nga pala ng exams ko last week. Bakit? Baka naman hindi ka nagre-review ng mabuti. Paano naman po ako makakapag-review ng mabuti? Laging gamit ng kapatid ni Francis yung computer nila eh. Ano, mag-aaral. Eduardo, kababanggit mo lang yan. Hindi po, ilang buwan ko nang hinihingi yun eh. Mami kasi, graduating ako. Madami po talaga kaming requirements, tapos sunod-sunod pa yung exams. Eh kung ibagsak ko yung mga yun, malamang hindi ako makagraduate. Sige, kayo rin. Ano ka ba naman, Eduardo? Eh, saan kamay ng Diyos naman natin kukunin ng perang yan? Magkasalita naman to, parang ang mura ng computer. Anong gusto mong gawin namin? Magnakaw ang tatay mo para lang dyan? Magtiyaga ka na muna. Manghiram ka na muna dyan sa mga kaibigan mo. Hayaan mo. Susubukan ko next week. Bakit ka nangako? May pambili ka ba? Naghahanap buhay naman ako. Ano si Emmy? Kakabigay ko lang sa kanila. Bakit? Eh, kagagaling lang dito ng hipag mo na yun eh. Kailangan daw ng kapatid mo na madialysis agad. Babalik daw siya agad. Hindi ko alam kung kailan. Wala na bang mahuhututan yung mga yun? Tatalunan na naman ba natin to? Alam ko wala na silang ibang maaasahan kung hindi ikaw. Pero gusto ko rin ipaalala sa'yo na may mga anak ka. Na dapat sana yun ang iniintindi mo. Mabuti kung sapat ang sweldo mo para sa amin. Kulang na naman. Alam ko, dahan-dahan lang, mahina ka laban. Good morning, staff! Gising na tayo! Mga taga-channel 82, say hi to camera! Ha? Smile kayo, smile! Hi, Miss Belinda. We just purchased this computer to improve the record of the munisipyo. At siyempre, sinisikap natin na maging fully computered ang siyempre munisipyo ng San Felipe para gumanda talaga ang aming records, diba? So yes. Ma'am, ilan po ang mga bagong computers na binili ninyo? Ilan? Ilan nga ba? Glory, ilan? Glory, Ay, ilan? ma'am, excuse me. Texting na Ma'am, sila. are you asking me? Of course. Who else? I'm sorry, Mayora. Well, we were able to purchase 2 computer. Two. So, dalawa? Dalawa lang po. Dalawang daan. No, Mayora. Dalawa lang po. 1 plus 1, 2. Wag mo masyadong pakinggan ito, ha? May pagkasinungaling ito. Yes, 200 computers have been purchased. Hindi pa lang nadi-deliver. Yun. Hindi pa nadi-deliver pala. Oo nga. So, original po yung programs ng mga computer niyo o cloned, ma'am? Of course naman. What a question. Original. Lahat nga ng mga programs, ako nakaisip. Original ideas ko, di ba? Please, ba't ang hina ng sagot nyo? Lakasan nyo ng konti.
Yes, Yes, ma'am. po. Yes. That's better. Alam mo, pasensya ka ng mga KSP. Kasi low ranking itong mga ito. And by the way, let me introduce to you one of our most modern employees, Joselito Mirasol. Cleanliness and Sanitation Department. Ang gwapo niya, no? At ang galing pa sa trabaho. Yan. And another intelligent employee ito, Miss Ann Jimenez, 17 years na dito, hindi na nga nakapag-asawa. So devoted to her career. Hindi ba? Say hi to camera also. Hi, camera. Ayan. Staff, you know, syempre, meron something unpleasant is happening. Ano? Merong picture story na naman tungkol sa akusasyon ng tontong ex-vice mayor na nangungurakot daw ako. Mayora, correction po. Ano na nung i-correct mo? Hindi po picture story. Ang tama po ay feature story. Oo nga. Yes. Oo. Picture story nga. Sabihin nyo, nangungurakot ba ang mayor ninyo? Hindi po. Mabait po talaga si ma'am. Mabait po si ma'am. How nice. Thank you. Sige, mauna na ako, ha? Sige, I still have another meeting. Thank you very much. Stop there, sige. Thank you, Belinda. Ano pong masasabi niyo sa akusasyon ng mga kalaban sa politika na marami daw unexplained wealth si Mayora? Naku, lahat naman ng mayor yung mayaman. Meron ba naman politikong naghihirap? Siyempre, kaya nga sila nasa pwesto kasi mayaman sila. Of course not. She's not a corrupt. She's a very honest. Ang lalaki nga ng mga santo niya sa bahay nila Hindi naman totoo na nangungurakot si Mayora by kickbackin basura. No, basura is basura. At saka, totoo nga na na may pera sa basura. Pero hindi naman yan ninanakaw ni Mayora Yan ay tinatapon niya. Tingin ko, mabait naman siya. Parang totoong tao siya. Si Mayora? No comment ako dyan, no comment. Huwag niyo akong tatanungin yan. Si Mayora? Mahal na mahal ko yan. Sexy niyan. I love you, Mayora. Ang galing magbihis, mag-make up. Magaling daw yan magbigay ng balato si Mayora, lalong-lalo na pag nananalo sa sugal. Oh, Mayora Elaine Villa. Oh, she's very intelligent. Si Mayor, gago siya, manluloko pa. Mamatay na siya. Mula nang maupo si Mayor, umulad ang bayan natin. Umulad din ang negosyo ko. Ramdam ko ang asenso. Kumpara sa ibang politiko sa bayan natin, mabait na si Mayora. Kasi kahit nagnanakaw siya, napapaunlad naman niya ang ekonomiya ng bayan natin. Kaysa sa ibang politika, nagnanakaw na nga, wala pang nagagawa. Binigay po sa amin ng tig 50 po yun. Kaya po namin siya binoto. Ito nga po, binigyan pa rin po kami ng t-shirt. Sabi-sabi po nila, si Mayora daw po, nagnanakaw daw po sa koleksyon ng basura. Pambihira naman kung totoo yun. Dito na nga lang kami kumukuha ng makakain namin sa basura. Aagawan pa niya kami. Ito po ang tambakan ng basura ng San Felipe. Ito ang ugat ng mga away politikal sa bayang ito. Puro salita pa lang ang nanggagaling sa dating Vice Mayor Ramirez at wala pang inihaharap na mga dokumento na magpapatunay na totoo ang aligasyon na si Mayora Elaine Villa umano ay kumikickback sa pagbili ng mga garbage trucks. Wala pang mga papeles na magpapatunay. Puro mga testigo pa lang ang inihaharap ng dating Vice Mayor at wala pang isinasampang kaso. Pero hindi po ba nakapagtataka na sa laki ng bayan ng San Felipe ay tatato lamang po ang mga garbage trucks na rumoronda dito? At ang isa pa sa mga garbage trucks na ito ay kasalukuyang sira at hindi pa ipinapaayos. Kaya hindi na po nakakagulat kung bakit tambak ang basura sa bayang ito. Hindi po kami humuhusga. Nagtatanong lamang po, totoo bang may pangungurakot na naganap kung kaya't puro basura na ang bayang ito? Ito po si Belinda Aspre, nag-uulat para sa taga-Bulgar ng bayan. Mission Expose. Hindi ako pumupunta. Puro na lang expose. Wala namang nakukulong. Alam naman ng mga taong bayan na magnanakaw yung mga yan. Pero Tito, di ba, kahit naman alam ng mga tao na magnanakaw yung mga yan, binuboto pa rin sila. Oo nga. Ako nga din Binoto ko yan si Mayora. Bakit? Mukha naman siyang mabait Mas ang ganda pa niya mag-ayos ng buhok tsaka mag-make-up. Tama. Alam mo, ang galing-galing mo talaga, Hindi naman kasi totoong lahat sila nangungurakot. Si Mayora hindi nangungurakot? Si Mayora, siguro. Pero hindi naman lahat ng nasa munisipyo nagnanakaw.
Si daddy mo, mabait. Pero may naikukwento siguro yan tungkol kay Mayora. May nababanggit ho. Yung kickback nga daw. Magkano raw ang kickback? Oo, malaki po. Sabi mga 100,000 daw eh. Sus, 100,000. Milyon yun. Yung mga dadaan, yung mga rank and file lang yan. Pero yung mayor, milyon. Lalo na kung gobernador. Mga governor niya na yan. Tito, paano pag mas mataas pa sa governor? Wala na. Bilyones. Dollars pa. Alam tatay mo yan, alam daddy mo dahil ang tagal niya nakapwesto. Ewan ho, basta ang daddy ko, di na ngurakot. Oh, kahit konti, tol? O bakit? Tingnan mo nga. Mayaman ba kami? Eh di sana, ayos na yung pamumuhay namin. Alam mo, kahit paano tama ka dyan eh. Pero dito, di ba, dito sa Pilipinas, kung sino yung mga illegal, sila yung mga yumayaman. Tapos wala ka naman sa illegal, wala ka. Alam mo tol, kung siguro hindi lang nakapag-abroad yung tatay ko, malamang nasa illegal na rin yun eh. Kahit sa video karera lang. Dito malakas yung racket yun na yun dati, di ba? Small time lang kami noon. Ang malakas sa gobyerno. Ay naku, alam mo Edo, kung ako lang nasa posisyon ng tatay mo, ng daddy mo noon, araw-araw, linggo-linggo, kasino tayo. Ito. Oo nga. Bakit pang bait-bait ng daddy mo, no? Tuloy. May sarili mong cell, hindi ka makabili. Tapos yan namang bigay ko sa'yo, palaging walang load. Ewan. Basta, hindi kami ganun. Ito na. Bulus ay. Pogi, ready na ba yung mga pinapakuha ni Mayorang records? Oo. Sandali inayos ko na. Salamat naman. Iniintay na yan yung pa. Lahat na ba yan, ha? Kompleto na, kompleto. 3 taong records ang kailangan. Oo. Psst. Uy, alam mo, kabado lola mo. Ang likod-likod kasi ng kamay. Kaya yung tuloy napapraning. Kasi naman ang mga kalaban, nagsisimula ng gumawa ng gulo laban sa kanya. Kakatakot nga si Mayori, baka ay pneumonia Macarmy Martin. Pero pa nagkataon, nilipat ako ng kabilang kampo. O, huwag mong susumbong ha. Pero pa nagkataon, sasama kita. Okay? O, kumpleto yan ha? Kumpleto. Sure ka? Sige. Babush ha? Okay. Bye-bye. Glory! May nakalimutan. Maggie? Honey, masugod ka. Hindi na talaga namin alam kung anong gagawin namin eh. Ang mahal-mahal ng dialysis. Pagkatapos ang dami-dami pang gamot na pinabibili yung doktor. Kung wala ko kayo, hindi na ho talaga namin alam kung anong gagawin namin. Ayaw na ho magpautang ni Kuya Steve. Hayaan mo ate, pag gumaling si Bert, gagawin ko po ang lahat para makabayad kami sa utang namin sa inyo. Kahit maglabada ako. Alam ko namang napakalaki na naming perwisyo sa inyo eh. Kuya. Alice. Kumusta na kapatid ko? Kawawa ko yung asawa ko. Hindi pa rin ho siya gumagaling eh. Kailangan ho niya magpa-dialysis. Kuya, pwede ba? Alam ko na. Sige, sandali lang.
Sige, salamat. Kulang ho ng 300. Kuya, salamat ha. Balik na lang mo kami. Kapal ng mukha. Ingat ka. Eduardo! Bastos ka! Pera ka naman pala eh! Inuuna mo pa yun? Kung gusto mo, huwag na lang mag-aral, ha? Palamunin mo na ang kapatid mo! Papa! Paano anak? Kaya mo na mag-isa dito? Opo, Daddy. Ako na bahala. Daddy, huwag na mainit ulo, ha? Hayaan mo. Mamasayin ko ulo mo mamaya. Sige. Kiss. Sige, lakad ka na. Bye-bye, Daddy. Bye. Ingat ha. Opo. Bye. Bye. Miss, dati na akong bumili dito. Gusto ko lang malaman kung available pa tong package na to. Ay, sorry sir, hindi na ho available to. Pero may bago ho kaming promo package. Pinakamura na ho yung 37,000. 37,000? Okay sir, welcome. Bakit ngayon ka pala nga alis? Hindi ka pa ba late niyan? Hindi pa naman. Saktan ka sa sapak ni Daddy, no? Laki ng pasama eh, kitang-kita pa. Sus, yun lang. Kasi naman kung pagsalitaan mo si Daddy, mali naman yun. Siyempre magagalit si Daddy sa sinabi mo. Sigawan mo ba naman ng gano'n si Daddy? Eh, maling priorities niya eh. Eh, ikaw na nga yung pinaprioritize niya eh. Hindi mo ba napapansin? Si Daddy nga wala na siya binibili para sa sarili niya. Para lang sa ating lahat. Actually, para sa inyo ni Diana. Salamat nga kayo, pinapag-aral kayo ni Daddy. Eh ako, Patricia, huwag mo akong igaya sa'yo. Gusto mo rin akong anak. Kaya may right akong mag-demand ng mga pangangailangan ko kay Daddy. Kasi hindi ako gumagawa ng kahit anong ikakasama ng loob niya. Hindi ako katulad mo. Tindihan mo? Sir. Ay. Sir, yung pinag-usapan natin, pwede natin ayusin. Dali naman kausap mo sa school. Dito nga tayo, Mia. Alam mo kasi, marami na naging violations yung pabrika nyo. Wala nga kayong proper waste disposal eh. Yung imbakan nyo ng pagkain, iniipis. Pati nga yung drainage nyo, binabahayan ng daga. Nandun na ako. Pero hindi naman ganun kadali yun eh. Ginagawa naman namin ng paraan. At saka kung gagawin namin yung total renovation, eh siguradong malaki ang magagastos namin. Kaya nga ikaw ang kinakausap ko eh. Kaya nga ikaw ang nilalapitan namin.
Tsaka, susundin din naman namin ang mga requirements. Hindi nga lang agad-agad. Suspindin na lang muna natin yung operation. Ipaayos nyo ang lahat. Ngayon, pag ayos natin, pabukas natin ulit. Sir naman, pag pinasaran natin yun, siguradong malaking pera ang malulugi. Sir, ba't di nyo nalang pirmahan yung permit? Pag nangyari yun, edi everybody will be happy. Siguradong panalo kayo. Tsaka, hindi ka pababayaan ng boss. Ayaw mga ganyan, baka sumabit pa tayo. Hindi naman siguro. Ikaw naman talaga eh. Tsaka, yun naman ang sistema, di ba? Ewan ko. Alam mo naman, hindi ako sanay sa mga ganyan. Sir naman, tayo lang nandito eh, magkakabulahan pa ba tayo? Sir, ano ba talaga magpapasaya sa'yo? Sabihin mo na lang sa akin at sigurado ako, kayang-kaya yung tapatan ng boss ko. Magkano ba, sir? Hindi ko lang. Sige, mama na. Ha? Hello, Gigabyte Computers? Yes, si Mr. Mirasol to. Ako yung pumunta dyan the other day, yung nag-inquire doon tungkol sa... Yeah, yun. Ako yun. Gusto ko lang malaman, nag-deliver naman kayo, di ba? Tapos yung pinag-usapan natin package, yun na ba yung ano nyo? Yun na ba yung last price nyo? Wala na bang discount yan? Okay. Sige. Tutuloy ka na order ko. Sa misa pong ito, napakaganda ng mga naisituro sa atin ng Panginoon. Hindi nga po na isang ipagmamalaki nating mga Pilipinong Katoliko ay ang katotohanan na sa gitna ng mga pagdurusa ng buhay, sa sunod-sunod na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, sa pagtaas ng krudo at sa mga problemang ating dinadana sa ating buhay, ay bakit natututunan pa rin natin at nakakayanan pa rin nating ngumiti, tumawa, maging masaya. Saan natin kinukuha ang kaligayahang ito? Siguro sa dalawang katotohanan. Na una, dahil alam nating mga Pilipino na may Diyos na nagmamahal sa atin kahit anong mangyari. At ikalawa, dahil meron tayong pamilya. Kaya tayong mga Pilipino nakakaraos ay dahil alam nating may pamilya tayong babalikan. Kaya wag ho kayo magtaka kung ba't ang tawag natin sa tinutuluyan natin ay tahanan. Sapagkat dito tumatahan ang pag-ibig, pagpapatawad at paglilingkod. Ipagdasal natin sa Diyos sa tulong ng Kanyang biyaya ay ating tanggapin, sariwain at arugain ang kagandahan at ang biyaya ng pamilya. Pagpalain po kayo ng may kapal. Usap na ba kayo ng anak mo, panganay mo? Hindi pa rin ako iniimik eh. Pero tama naman ang anak mo eh. Naawa lang talaga ako sa kapatid ko kaya hindi ko siya matanggihan. Wala na kasi ibang tumutulong sa kanya eh. Ikaw naman kasi, naawa ka sa kapatid mo pero sa anak mo. Alam ko, inaamin ko naman mali ako eh. Bakit kaya gano'n? Buong buhay ko wala akong ginawa kundi magtrabaho.
Kayod ako ng kayod para kumita lang ng pera. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong pera. Samantalang yung iba dyan, limpak-limpak kung pumamal. Eh bakit kasi hindi ka tumuloy sa Dubai? Huwag ko naman ang ganun. Habang lumalaki yung mga anak ko, wala ako sa tabi nila. Maggie, mas importante pa rin ang pamilya. Hindi ka tumuloy sa Dubai. Hindi naman naman dumiskarte. Alam mo, silito sa karakaran ngayon sa mundo nito. Hindi pa pwedeng babait-bait ka. Kung gumawa ka, limalimandaan. Totoo yan. Yung mga kasamahan ko sa trabaho, grabe sila kung humingi ng lagay. Ang laki-laki. Si Agnes, nung Holy Week, buong pamilya niya dinala niya sa Boracay. Talaga? Oo. Mukhang ang tagal ko nang gusto makapunta ron eh. Siguradong tutulo ang laway ng mga kapatid ko kapag nalaman na nagpunta tayo ng Boracay. Tsaka si Paring Kano, alam mo, 3 taon pa lang siya nagtatrabaho sa munisipyo. Palibasa, dikit siya kay Mayora. Kaya yun, nakabili siya ng second-hand na Honda. Tingnan mo, ang swerte naman nila. Ang daming blessings. Blessing ba yun? Hindi naman blessing. Hindi niya naman dadala sa langit yun eh. Oo, hindi madadala sa langit yun. Pero at least, dito sa lupa, nakatikim sila ng ginhawa. Naginhawa nga yung pamilya niya. Pero hindi naman natuwa ang Diyos sa ginawa niya. Aba, naman siguro magagalit ang Diyos kung gagawa tayo ng paraan para kumita at mapaunlad ang buhay natin. Hindi ba mas katungkulan pa nga natin sa Diyos na mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng anak natin? Sabi nga ng mga praise the Lord ang Diyos mapagpatawad. Oo, hindi naman masama yung gagawin natin Oo, alam ko, ang Diyos yun. Pero kung ako siguro hindi ko mabibigay yung mga pangangailangan ng pamilya ko, hindi ko mapapatawad ang sarili. Uy, umulan! Hoy! Edu! Patricia! Dali! Ako na hawak nito. Dali! Basa. Kaya tayo mga Pilipino nakakaraos ay dahil alam nating may pamilya tayong babalikan. Kaya wag mo kayo magtaka kung ang tawag natin sa tinutuluyan natin ay tahanan. Sapagkat dito tumatahan ang pag-ibig, pagpapatawad at paglilingkod. Dala mo ba? Oo. 40,000 to. Ayan. Bilangin mo na, ngayon na. Dito? Dito, sa harap ko. Daming tao dito. Bilangin mo ngayon na, dahil baka akala mo, kitang ko yan eh. Ngayon na, dito, ngayon, dyan. Thank you ha. Kailangan ko lang talaga eh. Sana walang ibang makakaalam. May kasama ka ba?
Sir, arestado nga sa salang paglabag ng Republic Act 3019. Halika na. Sumama ka na. Sandali. Halika na. Boss, sir, sandali. Presma! Huwag ka na pumalag. Sa opisina ka na magpaliwanag. Wala akong kasalanan. Sa opisina ka na nga magpaliwanag eh. Simulan. Huwag ka na pumalag. Sir, wala akong kasalanan. Maniwala kayo sa akin. Huwag ka na pumalag. Madami ka sa problema mo yan eh. Hayop ka! Sir, sandali. Halika na. Siya naman nagpilit nito eh. Wala akong kasalanan. Aray. Sandali. Tulad ng mga nauna ng naiulat, marami na kaming mga reklamong natanggap tungkol sa mga anomalyang nagaganap sa pamunuan ng San Felipe. At ngayong hapon, sa pamamagitan ng asset namin si Eli Quaresma, isang aktual na pagtanggap ng suhol ng empleyado ng munisipyo ang aming nasaksihan dito mismo sa barbecueang ito. Ngunit mariing itinatanggi ng suspect na si Joselito Mirasol ang akusasyon laban sa kanya. Congratulations! Sa Channel 8. Dali. Pero paano itatanggi ng suspect ang nangyari samantalang narito ang footage ng aktual na eksenang nakunan namin kanina dito mismo sa pamamagitan ng spy camera. Roll footage. Dito, ang daming tao dito. Dito bilangin mo na ngayon na kasi baka akala mo pinupitan kita eh. Ayun na, bilangin mo sa harap ko. Sasampahan si Joselito Mirasol ng kasong paglabag sa RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kapag napatunayang siya ay guilty, bukod sa tuluyan siyang madidisqualify sa anumang posisyon sa gobyerno, ay maaari pa siyang mahatulan ng 1 hanggang 10 taong pagkakabilanggo. Narito po ang aming panayam sa suspect. Wala naman talaga ako kasalanan eh. Nakunan po namin kayo ng video kanina. Na-frame up lang ako. Talagang wala akong kasalanan. Na-frame up lang ako. Wala akong kasalanan. Huwag niyo panoorin yan. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ng mga anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin sa aming kabahanan. Ngayon ang mga kasalang dahil ang sa sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala langit sa amin ng ipas. Kabubaling ng mga kandyos, sa panangkol sa Master. Ngayon ang Diyos ay pumigil. Ang persona ay sumipagin. Ang buhay namin ay palamigin hanggang sa buhay na taas. And the Father and Son and the Holy Spirit. Amen. Joselito, anak, hindi ka pa babayaan ng mga kapatid mo. Tutulong silang lahat sa iyo. Steve, ano bang magagawa mo para sa kapatid mo? Kailangan natin yung malakas na connection para may protection ka, tol. Tama kay Steve. Joselito, kailangan natin ng padrino. Tayo yung ninong ko sa kasal. General yun. Sino? Si kumparing Tomas? Eh, Deadpool na yun eh. Hindi pa. Buhay pa. Pero hindi na nakakausap at hindi na makontrol ang pag-ihi. Pero malapit na siyang matigok. Ate Emmy, wala rin silbi yun. Kasi army rin yun eh. Ang kailangan ni Kuya, ang kailangan natin, makahanap tayo ng kakilala sa DILG o di sa Malacanang dahil yun ang magandang koneksyon. O kaya sa ombudsman, doon ipinapile ang kaso. Baka kaya makatulong yung kaibigan kong si Maura. Malapit yung kay Gob eh. Kamadyungan ni Maura yung misis ni Gob. Oo na naman, ang sinasabi mo si Governor Martinez. Hindi ba tinalo na ni Governor Pascual yun? Noong nakaraang eleksyon, ano ka ba? Ganun ba? Malay ko. Pero makakatulong rin yun kahit paano. Iisa lang naman ang iniikutan ng mga yan, di ba? Oo, pero ang kailangan natin ngayon, yung nakaupo, si Mayora. Yun ang makakatulong sa'yo, Joselito. Di ba malapit ka kay Mayora? Hindi ako tutulungan nun. Alam mo, siya pa maghaharap ng kaso laban sa akin eh. Oo nga, Kuya. Baka lalong idiin ka lang nun.
Tsaka, alam mo yun, maraming bumabatikos. Magpapalapad lang yun ng papel sa mga taong bayan. Di ba siya na rin ang nagsabi sa mga balita na siya mismo magtatanggal ng mga tiwali dyan sa munisipyo. Nakaw, edi dapat alisin na rin niya yung sarili niya kung ganun. Dapat magbitiw na rin siya sa pwesto. Hoy, hindi mangyayari yun. Magprotesta ang buong Pilipe. Hindi bibitaw sa pwesto yon dahil yon kapituko sa kapangyarihan. Paano ngayon yan, Tay? Sino pa pwede natin malapitan? Anak, sa mga ganitong pagkakataon, dapat lumapit ka sa Panginoon. Siya lang ang makapagliligtas sa'yo. Alam niyo, tama nanay eh. Kung ako pagka may problema ako, kay San Lorenzo ako lumalapit. Para sa akin, yun ang mas malapit sa Panginoon. Ang pagdasalan natin, si Santa Clara. Epektibo ang pagdadasal doon. Mag-alay ka ng itlog. Eh, di ko naghanap tayo ng malapit sa Panginoon. Dapat ang Birheng Maria na. Siya ang pinakamalakas sa Panginoon. Dapat siya ang pagdasalan mo. Eto pa, pirmahan mo. Eto pa, 5 pages yan. Effective today ang preventive suspension sa'yo, Mr. Mirasol. Kailangan kunin mo na mga gamit mo sa opisina. At yung mga benefits mo, on hold lahat hanggang matapos ang kaso. Eto pa, pirmahan mo. Tao po, Gigabyte Computers po. Tao po, Gigabyte Computers po. Ano po yun? Ay, sa Gigabyte Computers po kami. Bali, ito po yung pinapadeliver ni Mr. Joselito Mirasol. Bali, ito po yung computer. Daddy, order ko bang computer? Ano yan? Baka nagkakamali kayo. Bayad na po ba yan? Eh, hindi pa po. Cash on delivery, 37,000 po. Ano? Ay, wala kami ibang babayad dyan. Diyos ko, nagkakabayad lang namin ng fiances, Mariosep. Dati niyo na kaming customer. Kakilala ko si James, yung isa sa may-ari. Baka pwedeng dumiretso na sa kanya para magbayad. Naku, iba na po may-ari ng Gigabyte. Ibinenta na po ni Sir James. Si Mr. Rex Chua na po may-ari ngayon. Ano ba? Ah, basta wala kami pambayad dyan, boss. Edu! Anak. Kaya ka ba nagpasuhol? Para may pambayad ka ng computer ko? Na-mission expo si tatay niya. Mirasol!
Sabihin mo naman sa tatay mo, balato. Pagkago to ah! Aray! Sige, tulog pa ako pa yan! Tama na! Sige pa ako pa! Sorry na! Aray! Sorry na! Hindi mo na kasi dapat pinapatulan yung ganun eh. Hindi magnanakaw ang daddy ko. Bakit nga kaya nagawa yun, ano? Hindi siya nagnakaw, April. Sa bagay, hindi naman ibig sabihin na kapag tumanggap ka ng suhol, magnanakaw ka na. Na-frame up lang siya. Bakit ba ang kulit mo, ha? Frame up, ha? Talaga lang, ah. Alam mo kasi, ikaw may kasalanan lahat ng to, eh. Paano namang naging ako? Remember last week, I received a text message. It was a message from St. Jude, worker of miracles, helper for the helpless. And sabi doon na we have to send the message to 20 people or else something bad will happen. Eh di ba nga dapat isi-send ko na, tapos delete mo yung message, kaya sabi mo, sayang lang sa load. Oh, ayun tuloy. Something bad is happening to us now. Kaya tayo minamalas kasi hindi ka marunong maniwala sa chain text. Tama si April. Alam mo, enyo ka talaga eh. Dapat ikaw yung naging valedictorian natin. Thank you. Tinatawa-tawa niyo dyan, ha? Wala. Masyado ka namang sensitive. Ayos kayo, ha? Oy! Si Mayora! Ganda ng kotse, oh! Masyadong galawin yan, ha? Baka mag-alarm yan. Kay Mayora yan. Oh, ang bait ni Mayora. Namimigay siya ng bigas. Ha? Dali. Oh, hello. Oh, thank you for calling the office of the mayor. What can I do for you forever? Ang ganda ng cellphone ng lalay ni Mayora. Tanga, hindi ka na yan. Kay Mayora yan. Pero sarap itikin, oh. Oo naman. Mag-alala. Basta San Felipe, mahusay, magaling. Kami pa. Diana, kumain ka ng gulay, ha? Hindi naman po ako gutom eh. Anong ilalaman mo sa bituka mo kung hindi ka kakain? Ayaw mo ng ulam. Ayaw mo ng gulay. Magpasalamat kayo. Meron pa kayong kinakain. Meron pa tayong bigas na isinasaing. Hindi natin alam, baka bukas makalawa, wala na rin tayong titirahan dahil nakasangla na tong bulok na bahay na to. Anong pambabayad natin sa abogado? Ito lang namang bulok na bahay na tong natitirang ari-arian natin. Paano na ang pag-aaral ng mga anak mo? Paano na ang gata si Bingbing? Paano kung makulong ka? Oh, anak. Nasaan na nga pala si Bingbing? Kay mami po. Daddy, ano pong sabi ng abogado tungkol sa kaso? Hindi ka na alam? Maayos naman siguro lahat. Ewan? Daddy, gusto ko lang pong malaman niya na naiintindihan ko po kayo. Yung ginawa niyo po, naiintindihan ko po kayo. Kasi, alam ko naman po na partly ako yung may kasalanan kung ba't tayo nagkakaganito.
Kasi nagbuntis ako. Siguro kung hindi ako nabuntis, magkakasya niyo yung sweldo niya ni Mami para sa ating lahat. Kaso nagdagdag pa ako ng pabigat dito sa bahay. Kahit kailan, hindi po ako nakapagpasalamat sa inyo. Dahil pinatawan niyo po ako nung nagbuntis po ako kay Bingbing. Dad, salamat. Tinanggap niyo pa rin po kami ng anak ko. Hanggang ngayon, kayo pa rin po yung nagpapakain sa amin mag-ina. Nagatas kayo pa rin eh. Ready, ma'am? Yes. Okay. You're on, ma'am. Thank you. So, ano pong masasabi ninyo at nagsampa na ng kaso ang dating Vice Mayor Ramirez sa Office of the Ombudsman tungkol dyan sa overpricing ng mga garbage trucks? He has no solid proof, only hearsays. He's a hearsays. Pero ma'am, tetestigo daw po ang supplier ng mga garbage trucks. Malaki siguro na ibayad. Nabayaran siguro ang mga eyewitness testimony. I just want to say na there are no black and white evidences, And I just want to remind everybody that my administrations will not tolerate corruptions. Lahat ng mahuhuli ng nangungurakot, ipakukulong ko. Walang exemption dyan. And that's why I would like to thank Mission Expose for helping me catch some corrupt employees in the munisipyo. I thank you. So, meron po ba kayong message para kay Vice Mayor Ramirez? Yes, I have message. I have message. Yes. Ex-Vice Mayor Ramirez, you listen to me, You listen. Can I speak in English? Yes, Kasi I'm more sanay in English. Okay, sure, Yes. Ex-Vice Mayor Ramirez, You know, you are, what's the word for you? You are an inggitero. Naiinggit ka lang. Dahil natalo kita sa pagka-mayor, kaya manahimik ka na lang. And remember, let me remind you, I will not go down to your level. I will go lower. Ibabaong kita to the earth. Nadinig mo? Thank you. That's all. Palakpakan. Thank you, ma'am. Ano ba? Paano ba? Ganito ba? Okay ba to? Ganyan? Or dito na lang sa kabila? Mas better to, no? Sige. Okay ako sa frame? Paki-check. Aray ko. Paki-check. Okay ba? Okay, sige. Ready tayo? Ready? Take tayo? Okay, so 5, 4, 3, 2, action! Basura! Yan ang ugat ng pagtatalo sa San Felipe. At sa kasalukuyan, isang demanda na ang isinampa ng dating Vice Mayor laban sa nakaupong si Mayor Elaine Villa. Kung saan ito hahantong, yan ang susubaybayan natin next week dito sa Mission Expose. Tsaka, pangit ulitin natin! Okay, sige lang ma'am, rolling lang ako. Kinakalawang na utak ko, naawa na yata kay Mayora, no? Wala ako maisip na ibang anggulo ng istorya. No? Tingin mo. Ha? Okay lang ma'am, sige lang, rolling ako. Ano magandang anggulo? Uy! Boy Scout! O ano, may suggestion ka, boy? Alam mo, isa lang naman paraan para mahuli mong nakungurakot si Mayora eh. Gamitin mo yung camera mo. Huliin mo siya sa akto. Di ba yun naman ang ginagawa niyo? So, i-entrapment namin si Mayora. Bakit? Di ba gano'n naman ang gimmick niyo? Di ba gano'n naman ang ginawa niyo sa daddy ko? Sinira niyo ang buhay ng daddy ko. Alam mo, Iho, nagmamadala kami. Marami pa kaming gagawin. Umuulan na. Sinira mo ang pangalan ng pamilya namin. Ang pakialam kong umuulan na. Ang bait ang daddy ko. Puro kabutihan nga lang alam nun eh. Nasusubo na nga lang na ibibigay na pa sa ibang tao. Bakit kasi siya pa yung dinidiin nyo? Eh, ang dami mo mas gago dyan. Alam mo, huwag mong personally nangyari sa ang dami dong grabe kong mangurakot. Si Mayora, okay, bakit kasi hindi mo lalaking isda yung hulihin nyo?
Palibasa kasi, dinidiin niya ang maliliit kasi yun lang yung kaya niya. Hinaan mo yung boss mo, baka bigla kang makalabas. Wala akong pakialam! Kasi totoo na may sinasabi ko eh. Wala akong balak makipag-away sa'yo at huwag kang magalit sa akin, ha? Maghahanap buhay lang ako para sa mga anak ko. Ngayon ako man, gusto ko ring mahuli si Mayora. Eh kaso wala akong ebidensya. Kung meron sana akong ebidensya, di lahat ng mga nangungurakot binulgar ko na. Gusto rin namin makahuli ng malaking isda, ha? Pero hindi siya ganun kadaling gawin. Kung meron lang sanang taong may impormasyon na maglalakas loob na tumistigo laban kay Mayor, eh di mas madali sana. Kaso wala eh. Karamihan sa mga taga San Felipe, kung hindi sip-sip kay Mayor, walang pakialam. Karamihan walang bayag. Ganyan yata talaga tayo mga Pilipino eh. Bakit walang ilaw? Naputulan tayo pero nakahiram na ako ng pambayad. Bukas magbabayad ako. Sige na, pahinga ka na sa taas. Yo, kain mo na ako. Sigurado ka na ba talaga na baka mamaya may sabi? Matagal na daw ginagawa ni Jojo yan. Wala naman ako nababalita ang sumabit. Saka-sakali, mga gano'ng kakatagal doon. Sakaling matuloy ako, taon nang bibilangin bago ako makabalik ng Pilipinas. Ano yun? Saan ba kayo pupunta? Babalak ang daddy mo na mag-abroad, Iraq, o Kuwait. Paano mangyayari na may kaso pa kayo dito? Sabi ng kakilala ko, magagamit ko lang yung passport ng kapatid. Marami itong gumagawa ng lusot naman. Ano ka ba naman, Daddy? Illegal yun ah. Eh, kesa naman makulong ang daddy mo. Bakit? Bakit makukulong si Daddy? Wala naman siyang ginagawang kasalanan. Wala tayong pambayad sa matinong abogado. Kung kukuha tayo ng libre, siguradong pipitsugin. At saka kung maabsuelto man ang daddy mo, sa tingin mo may kukuha kang trabaho sa kanya. Abroad na lang ang nakikita namin pag-asa. Dad, di ba may kaso din si Mayora? Yung tungkol sa kickback sa garbage trucks? Ano naman ang kinalaman nun? Wala ba kayong nalalaman tungkol sa mga transaksyon doon? Kasi Dad, kung may nalalaman kayo tungkol kay Mayora, bakit di natin siya kalabanin? Pwede tayong lumapit kay Ramirez. O kaya kung gusto nyo, bulguran natin siya sa media, tapos mangyayari yung parang nangyari sa inyo. Dali naman kausapin yung mga taga-media eh. Puro kalokohan naman ang nasa isip. Daddy, alam kong marami kang alam. Hindi natin yun. Anak, di natin pwedeng kalabanin sila. Mahirap lang tayo. Paano naman kami? Pamilya mo kami, di ba? Anak mo ko, di ba? Basta mo na lang ba akong iiwan, hindi ka man lang lumalaban? Paano na yan, Tol? Pati yung bahay nyo na isang lanyo na. Baka hindi nyo mabayaran yun. Ewan ko, hindi ko naisipan.
Eh, mahirap naman yan. Baka mawalan pa kayo ng bahay niyan. May kulong ba sa kaso ng daddy mo? Ano ka ba, April? Siyempre meron. Well, at least, hindi naisipin ng daddy mo kung saan siya titira. Alam mo, April, nakaka-bad trip ka na eh. Edu, alam mo, dapat ang daddy mo lumapit na kay Mayora. Pakiusap siya. Total, kilala naman siya. Total, nanilbihan siya ron. Dapat kasi si Mayora yung makulong eh. Sa totoo lang, may point ka. Puro illegal kasi ang pamilya Ville. Smuggling, huweteng, kaya mayaman. Kaya kayang bumili ng boto. Tangina mo, Francis! Sino tong tinext mo? Sinong Jennifer to? Nasa sent items mo! Pinsang ko yan. Tsaka hindi mo dapat pinapakilaman yung cellphone ko, di ba? Akin na nga yun. Ala, patay ka! Yan kasi, nang babae ka na naman. Dapat kasi wala nang pakialamanan ng cellphone ng may cellphone eh. Yan tuloy pinagbumulan ng away. Hoy! May right akong basahin ng phone mo. Para lahat ng sikreto mo, mabisto ko. Wala nga akong sikreto. Akin na nga yan. Tol, di ba may cellphone din sa Mayora? Yung laging bitbit ng alalay niya? Yan, ng kotse ni Mayora. Guard! 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 Guard there! Ito, Henry. Si Glory, oh. Saan? Saan? Yan na yun? Para sa makitata dyan. Tol, yung cellphone, oh. Francis, ganito gagawin natin. Ako bahala. Ayang gawin yun? Nalakanin mo, San Felipe tayo. Diskarte ako itong mga guardia na ito. Listo lang kayo. Kailangan dito magaling ang diskarte. Kailangan nyo? Pwede po makiwiwi. Okay. Pero dapat buhay natin, ha? Teka, parang siya mahalaga. Kasi kayo, makatrabaho mo, hindi niya sa gas. Pagsakapag sundaban niyo siya. Pagsasabi ninyo, kamukha ko, model employees. Diba? Ay, naku, kayo talaga mo. Hindi magsawa sa gata ni Mayora. Pagbago kayo po. Ouch! My feet! Eh, serious ko to. Ay, ang bago. Thank you, ha? Mauna na. Murado, okay ka lang. Che! No, Brad. I'm going to the CR, ha? Join us. Join. Magkadali. Ay, Miss Beautiful. Talagang napakaganda mo. Mas maganda ka pa talaga kay Mayora. Excuse lang. Ano ba? Nagpapaganda ka? Sandali lang Magkakalaki ka nga. Ano ka na? Hindi ka ba gentleman? Sandali naman. May date ako. Ano ba? Ano ba? Excuse me. Ano ba? Sumali ka. Ano ba? Nagpapaganda ako. Dali, pare, balik ka. Pag narito ko sa akin. Sa'yo pa yung salamin. Hindi naman sa'yo yung... Wala ko na ako. Pare, nang bakos ka na. Sa'yo yung sabay yung salamin. Sa'yo yung salamin. Kahit na. Kawan mo. Kaya pala ka ko. Excuse me. Pakalaksan niyo, ha? Sorry, Brad. Ano na, Brad? Hoy! Saan kayo pupunta, ha? Hindi ka ang cellphone yan. Hindi ka malaro yan. Hindi balik nyo yan. Yan! Balik nyo! Teka, dito paano si Edu? Nasa sa buhay niya. Guard! Security guard! Ay, ang series ko! Ay, ang series ko yun! Habulin mo siya nga! Habol, bilis! Yung cellphone! Lahat na nakalihim ni Mayora, naandyan sa cellphone na yan! Ay, bumalik kayo dito! Ay, ang cellphone, dali! Kailangan ko yan! Ay, ang series ko! Ibalik mo sa akin yung series ko, ha? Ibalik mo sa akin yung series ko! Ha? Number mo! Ano number mo? Number mo, bigay mo sa akin number mo! Number! Edu, sandali! Sandali! Gusto ko malaman kung bakit mo nagawa yun. Ang dami-dami na nating problema, dinagdagan mo pa. Yan ba ang tinuturo namin sa'yo? Ha?
Anong demonyo ba pumasok sa Dad, yung utak mo? cellphone na ninakaw ko, cellphone ni Mayora. Cellphone ni Mayora? Anong kalokohan Gusto mo naman ako yan? na ebidensya laban sa kanya. Sana kung nakuha ko yun, hindi mapapatunayan kung may mga illegal siyang ginagawa. Bakit mo ginawa yun? Para ipahiya sa tulad ng ginawa niya sa inyo. Puro katarantaduhan niya. Kasi ayaw mo siyang labanan eh. Ayaw mo siyang kalabanin. Ako mismo ang kakalaban sa kanya. Edu, hindi natin siya kaya. At siya ang dapat makulong. Siya ang dapat mapahiya. Siya ang nangurakot, hindi ikaw! Dad. Buting tao tayo, di ba? Hindi naman tayo dating ganito eh. Mga mabubuting Katoliko tayo. Pinalakan nyo kami na may takot sa Diyos. Pero anong nangyayari sa atin? Tangina ng mga politikong magnanakaw. Bukas tawagan mo yung kakilala mo sa media. Papakita mo ba yung mukha ni Daddy? Pwede hindi. Gusto mo silhouette lang siya. Pwede rin natin baguhin yung boses niya para hindi siya makilala. Gusto mo yan? Hindi siguro. Huwag mo nang i-silhouette o kung ano man. Alam mo kasi matapang yung Daddy ko, harapin sa camera. Ay, huwag mong kakalimutan ipaalala sa daddy mo yung mga dokumento. Oo, sige, alam niyo na yun. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Diyan na ba? Diyan na? Wala ko po. Edu, ginagawa mo ba ito para makaganti kay Mayora? Hindi naman. Ayoko lang kasi nang may mga taong gumagawa ng masama sa bayan. Tapos, hindi rin naman sila mapaparusahan. Kasi pag ganun, unfair, di ba? Isipin mo, ang dami-daming mahirap. Kasi mga ibang dati namang mayaman na, papayaman pa rin ang nagpapayaman. Alam mo, ganyan din ako ka-idealistic nung bata pa ako. Pero ngayon, iba na eh. May mga anak na ako. Hindi na ako ganun katapang. Hindi mo nga, sabi mo rin. Kung may magmamatapang lang, baka magkaroon ng pagbabago. Salamat, Belinda. Bakit?
Isipin mo, isisiwalat natin yung buong katotohanan ngayon. Baka mapabagsak na natin si Mayora. Siguro, sususpindihin siya ng ombudsman. Kaya ikaw, ganda mo yung expose mo. Para naman mapahiya si Mayora ng gusto. Ito ang mahalaga. Lumabas yung katotohanan. Ng daddy mo. Narating yun. Huwag ka mag-alala. Sana hindi matras yung daddy mo. Madalas kasi sa mga whistleblowers. Kaya umaatras dahil napatakot. Kaya nabibili ng kalaban. Yan yung daddy ko, no? Alam mo kung gaano ako maprinsipyo yung tao ngayon. Dahil sa mga tinuro na sa akin. Tsaka laki ng pananampalataya nun sa Diyos. Tagal ng daddy mo. Narating yun. Huwag ka mag-alala. Dobo. Narating yun. Hindi ako kumakain ng pagkain ng mahirap! Mirasol! Kanina ka ba? Baka nagugutom ka. Ikuha mo siya ng kanton. Daddy! Daddy! Oh! Andito na si Mirasol! Tauhan ko sa munisipyo. Mapagkakatiwalaan yan. Ito yung sinasabi mo? Oo. Basta ka na, iyo. Buti nakarating ka. Alam mo, pinatawag kita kasi nabalitaan ko may problema ka sa opisina eh. Baka magkatulungan tayo. Hindi naman kita pagkatiwalaan, di ba? Ha? Oh. Paano? Bahala na kayo dyan, ha? Sige. Ibon, nasa na yung fettuccine? Hindi ka mag-usap tayo. Gusto mo sa akin na magtrabaho eh. Malaking pakinabang ng pamilya mo sa akin. At saka yung problema mo sa opisina, pwede natin ko. Kalimutan na yun. Si Mayor na bahala ron. Basta sa akin ka magtatrabaho, ha? Tulungan kita. Tutulungan mo kami. Ikaw ba nag-uwete ka? Alam ba uwete? Ha? Daddy,
Isa pa. Okay naman. Smile. Ayan, hindi ba dapat parating na sila, Mayora? Dito siya, Mayora. Ayun na! Silito, natupad din yung sinabi ko, di ba? Malaki may tutulong sa pamilya nyo. Congratulations, Ay, maraming salamat. Oh, yun ano. Eto pala ang regalo namin. Sana magstuhan mo. Pasensya ka na, hindi na ipalot. Maraming salamat po. Gustuhan mo ba? Pasok kayo at nagluto ako ng mga pagkain. Masasarap. Naku, Sana si Daddy. Sana mag-isama kayo. Ay, oo. Nailuto ko lahat ng Paborito mo yun. Masisira ang jelta ko ngayon. Tuloy-tuloy. Edo! Ganda mo. Ganda. Ganda, hindi sa Sasakyan nyo na walang helmet, anak ko. Prayer muna po tayo. Let's remember that we are in the presence of our Lord. Bless, O Lord, these thy gifts, which we are about to receive from thy mouth. Our Father, Lord,